Masarap maging bata. Walang iniisip na problema, malayo sa lahat ng bagay. Pero paano nga ba kung isang araw matangay na lang na masilbing kapusukan ng iyong kabataan at magising na meron ka ng responsibilidad na hindi mo na pwedeng takbuhan? Sabi ko na broken family kami. Bata pa lang ako nang iniwan kami ng mama ko at di na binalikan. Nainip sa kahihintay ang papa ko, kaya nag-asawa siya ng iba. At ako ay iniwan sa lola ko na siyang nagpalaki sa akin. Dumating ako sa edad na 15 na naghanap ako ng magbibigay sa akin ng atensyon. Hanggang sa nakilala ko si Abog. Niligawan niya ako at hindi nagtagal, naging kami. Naging legal kaming magkasintahan sa kabila ng pagiging istrikta ng lola ko. Isang araw, niyaya niya akong lumabas at hindi ko namalayan, sinusundan na pala kami ng lola ko. Pauwi na kami nang biglang lumapit ang lola ko at sinaktan niya ako. Wala pang isang taon ang aking anak ay nagkaroon kami ng problema. Lalo na't hindi naman maiiwasan, dala na rin ang pagiging isip bata. Dumating sa punto na hindi na siya umuwi ng bahay, hanggang sa nagkahiwalay kami. Pagkatapos ng isang buwan, nalaman ng aking biyenan ang nangyari. Nagdesisyon siya na umuwi para ayusin ang aming problema, para na rin sa kinabukasan ng aming anak. Minsan, naisip ko na hindi madali ang maging isang batang ina, lalo na sa edad kong 15 anyos. Hindi ako nagpatalo sa mga problema dahil sa tuwing masisilayan ko ang aking anak, binibigyan ako nito ng inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay. Abog, nandito ako. Ha? Ano? Paano gagawin natin ito? Ewan ko, hindi ko alam. Ipapaalam ba natin ito sa kanila? Hindi ko pwedeng malaman ng lola ko. Lola? Ikaw, nagbuntis ka? Tawarin niyo po ako. Paano ang pangarap ba sa iyo lahat ng paano yun? Hi televiewers, nandito nga pala ako pang makapanayam si Ate Angel. Ate Angel, pwede po ba magtanong ng ilang katanungan tungkol sa iyong nakaraan? Nung bata ka, ginampanan niya ba ang responsibilidad na pagiging ama sa inyong naging anak ni Kuya? Nung una hindi. Kasi nga, syempre bata. Pero nito namang malaki na siya, yung anak namin, naiintindihan naman niya na kailangan niya buhayin kami. Yun na. So, ibig sabihin, sa bandang uli, ginampanan niya pa nga. Ginampanan niya. Sapat. Anong naging reaksyon ng mga magulang mo, si nanay, sa pangyayari niyo? Syempre nagalit. Yung mama ko nagalit. Kasi kasi bata pa nga. Tapos nag-aaral pa ako nun. Okay. Oo nga naman. Magalit nga naman talaga. Number 3. Paano mo nalampasan ang buhay noon bilang batang ina? Paano ko nalampasan? Opo. Paano mo nalampasan yung pagsubok na yan? Dahil sa anak ko. Yun na, naiisip ko. Dahil sa kanya po? Ano po pangalan niya? Jairus. Jairus. Naiisip ko kailangan kong pagpatuloy, kailangan kong lumaban kasi may anak ako na umaasa sa akin na kailangan kong alagaan sa pagmamahal na hindi na ibigay ng mga magulang ko sa akin. Napakabait mo pala, ate. Kasi yung ibang ganyan, yung ibang mga bata noon, napalaglag lang. Hindi nila iniisip yung mga ganyang bagay. Minsan hindi ko naisip na ipalaglag kahit bata pa ako nun. Tsaka talagang tinatatak ko sa isip ko na hindi ko igagaya yung buhay ko
yung buhay ng anak ko sa naging buhay ko na walang gabay ng magulang, na kahit papano, lahat ng atensyon ko, ibibigay ko sa kanya. Eto te, huling katanungan na to. Anong may payo mo sa mga kabataan ngayon upang makaiwas sa ganyang maagang pagbubuntis? Kasi hindi naman natin, iba na kasi ngayon eh. Kasi ngayon, yung mga kabataan, hindi natin masasabi na, or mapipigilan na wag mag-boyfriend, wag mag-girlfriend. Wag lang silang magpapadala sa tukso. Yung, alam nila yung Kumbaga sa limit init ng nila. katawan, di ba te? Yung limitasyon nila bilang magkasintahan. Alam dapat nila do. Mm, Sige, yun lang po te yung mga katanungan ko. Maraming salamat po. thank you. Salamat po. Hindi tulad ng ibang kabataan na nagagawa ang gusto nila. Ako, sa murang edad na ito, ay meron ng isang malaking obligasyon na dapat gampanan. Si Angelica, pre. Angelica? Sarap tayo. Uy, basta na. Uy. Long time no see, ah. Laki na ng anak mo, ah. Mukhang masaya ka ata ngayon. Anong ginagawa tayo? Oo, tara, gili tayo. According to World Bank, Philippines is one of the 10 countries with the highest rate of teenage mothers, while according to National Demographic and Health Survey, 7 out of 10 teenagers get pregnant at the age of 18 and below. Buntis ako. Ha? Anong ba? Shit, last! Pangarap agad! Uy, nakatalikod ka Pinangarala ka siya. Tapos yan din ang ginawa. Pare no, basta na kayo. Long time no see, ah. Gusto na boy, may anak. Ako ba trip dito na? Tara. Sige, okay na yan.